Ang senaryo ay nalipat kay Xiaoyong, kung saan siya ay nakapatay ng napakaraming zombie. Malapit na siyang makarating sa planta ng bakal, kaya naman kailangan niyang mag-disguise upang hindi makilala. Gamit ang kanyang storage ring siya ay naglabas ng gunting at ginupitan ang kanyang sarili. Naglagay din siya ng mga alikabok sa kanyang mukha upang magmukhang madungis ang kanyang itsura. Hindi nagtagal natapos na ang kanyang pagbabalat kayo. Siya ay nagtangkang pumasok sa base ng kalaban, ngunit agad siyang pinahinto ng isang lalaki at tinanong na din kung sino ang ating bida. Habang nagpapakita ng maamong mukha, sinabi niya naman na may nakita siyang sign na may mga survivor dito sa lugar. Kaya naman pumunta siya dito para masigurong may mga survivor sa lugar. Ang lalaki ay napangiti at iniisip na mukhang mag-isa lang ang ating bida. Tinanong ng lalaki kung paano nakasurvive ang binata hanggang ngayon. Ang ating bida ay gumawa ng kwento at sinabing 10 sila sa isang grupo noon, ngunit siya na lang daw ang natira ngayon matapos nilang habulin ng maraming bilang ng zombie. Sinabi ng lalaki na malamang ubos na ang lakas ng binata, na ipinagtaka naman ng ating bida. Si Xiaoyong ay bigla din napagtanto ang ibig sabihin ng lalaki, at sinabing malakas siya dahil marami na daw siyang experience sa pakikipaglaban sa mga zombie. Kaya naman gusto niya daw sumali sa grupo ng lalaki para maging malaking tulong siya sa kanila. Ang lalaki ay napansin na mukhang walang alam ang ating bida tungkol sa mga evolver, kaya naman inalok niya itong sumama sa kung saan kung gusto daw talagang sumali ng ating bida. Napansin ng binata na may balak itong bumunot ng baril habang sinasabi na magkakaroon sila ng test para sa kanya. Dahil sa nakita niyang pakikisama ng lalaki, napagtanto niya kaagad na hindi mabuting grupo ang mga nasa planta ng bakal. Mula sa isang sulok ay may nagsalita, tinanong din ni Licheng kung sino nga daw ba ang bagong tao sa kanilang base. Ang lalaki naman ay sinabing pupunta lang daw sila sa tahimik na lugar upang kapkapan ang ating bida. Habang sinasabi ni Licheng na pwede naman daw dito niya kapkapan ang baguhan, si Xiaoyong naman ay napansin na mukhang gusto daw siyang dalhin ng lalaki sa tahimik na lugar upang patayin. Si Licheng ay lumapit at hiningi ang sandata ni Xiaoyong kung gusto daw nitong makapasok. Ang ating bida naman ay tinanong kung paano siya makakasiguro na hindi siya papatayin kapag nakapasok na siya sa loob. Sinabi ni Licheng na mahirap ang magtiwala sa gitna ng apokalips, kaya naman umalis na lang daw ang binata kung ayaw nitong sumunod sa kanilang batas. Si Xiaoyong ay nagpa siyang isuko ang kanyang sandata upang makapasok sa loob. Habang kinakapkapan ang binata, napansin niya naman na mukhang hindi masamang tao si Licheng. Iniisip niya din na malamang may iba pang tao na katulad ni Licheng. Napansin ng lalaki na nagawang makasurvive ni Xiaoyong gamit lang ang isang punyal, kaya naman tinanong niya kung evolver na daw ba ang ating bida. Si Xiaoyong naman ay sinabing hindi siya sigurado, ngunit may pakiramdam daw siyang lumakas siya nitong mga nakaraan. Sinabi ni Licheng na sumunod ang binata sa kanya, dahil kailangan na muna daw mag-report ng mga evolver sa kanilang leader. Ang ating bida ay pinaghintay sa isang kwarto, dahil tatawagin daw ni Licheng ang kanilang leader. Si Xiaoyong naman ay napansin na mukhang kulungan ang kwartong ito. Ilang sandali pa, si Peng ay dumating na at tinanong kung anong pangalan ng ating bida. Si Xiaoyong ay hindi sinabi ang kanyang totoong pangalan, at sinabing Jiang Yi ang kanyang pangalan. Tinanong ni Peng na kung evolver na daw ba ang ating bida, ngunit sinabi naman ng binata na mukhang alam na daw nito ang sagot sa kanyang tanong. Mula sa mukha ni Xiaoyong may mabilis na palakol ang parating, na kanya namang naiwasan. Ang pag-ataking ito ay kagagawa ni Peng, hindi din makapaniwala si Xiaoyong na inatake siya, kaya naman iniisip niya kung isa nga daw bang test ang ginagawa ni Peng. Si Xiaoyong ay nagsalita at sinabing delikado ang ginawa nito. Si Kalbo naman ay napatawa at sinabing tama ang kanyang hinala dahil isa daw talagang evolver ang binata. Si Xiaoyong ay nagreklamo dahil pwede daw siyang mamatay kung isa lang siyang normal na tao. Ngunit sinabi naman ni Peng na hindi masasayang ang kanyang bangkay pag nagkataon na namatay siya. Dahil mukhang alam naman na daw ng binata kung paano maging isang evolver na sinang-ayunan naman ng ating bida. Ayon kay Peng kaunti lang daw ang may alam sa kanilang base ang tungkol sa mga evolver at sa kung paano maging evolver. Matapos niyang kumilos ng mabilis papunta kay Xiaoyong, sinabi niya namang papatayin niya ito kung kumalat ang impormasyon sa kanilang base. Ang ating bida naman ay iniisip na mabuti na lang wala itong sandata ng ito ay umatake, dahil siguradong pinatulan niya na daw ang kalbo kapag nagkataon. Dahil sa misyon niyang tulungan ang potensyal niyang magiging kakampi, siya ay nagdalawang isip na patayin ang kalbo, dahil gustong-gusto niya daw makuha ang 80 points sa misyon. Si Peng ay napansin ang patalim ni Xiaoyong kaya naman namangha siya sa bilis nito. Ang kalbo ay sinabing may kakayahan ang binata, ngunit ang lakas daw ni Peng ay hindi na masusukat ng ating bida, kaya naman huwag na daw nitong isipin na mananalo siya sa kanya. Na agad namang naintindihan ni Xiaoyong. Ang dalawa ay lumabas na sa kwarto,
Inutusan din ni Peng na dalhin ng kanyang mga tauhan ang binata sa paliguan upang ito ay makaligo at makapaglinis ng katawan, dalhin din daw nila ito sa meeting room kapag tapos nitong maglinis ng sarili. Ilang sandali pa ang ating bida ay nakarating na sa meeting room, pinakilala na din siya ni Peng sa iba niyang mga kasama bilang kanilang bagong member. Si Peng ay pinakilala ang sexy na middle-aged woman na si Ling, na isa ding leader katulad niya. Pinakilala niya din si Li Cheng at si Wang Bin na kanilang mga officer sa base. Si Ling ay sinabihan si Wang Bin na sasama si Xiaoyong sa kanyang grupo, kaya naman tinanong niya kung may problema daw ba ito sa kanya. Sinabi naman ni Wang Bin na ayos lang ito sa kanya. Muling sinabi ni Ling na maswerte ang binata dahil natagpuan daw nito ang pinakamalakas na base sa eryang ito. Kung gusto din daw makakain ng ating binata ng tama, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili na nararapat siya sa lugar na ito. Si Xiaoyong naman ay magalang na sinabi na susunod siya sa kanilang ipag-uutos. Si Wang Bin ay agad tinawag ang ating bida dahil ngayong araw daw ang kanilang schedule para magpatrol sa paligid. Ilang sandali pa, ang grupo ay nasa labas na para magpatrol. Nagulat din ang pamangkin ni Wang Bin dahil bakit daw nandito si Xiaoyong. Sinabi naman ni Wang Bin na alam nito ang kanilang sekreto, kaya naman wala silang magagawa kundi ang isama ito sa kanila. Si Asing naman ay pinagmamasdan ang binata at iniisip na mukhang pamilyar ito sa kanya. Si Wang Bin ay tinanong ang ating bida kung ano ang sinabi ni Peng sa kanya kanina, kaya naman sinabi ni Xiaoyong na binalaan daw siya tungkol sa sekreto ng kanilang base. Pinaalala ni Wang Bin na tanging si Peng, Ling, at silang apat na nandito lang daw ang nakakaalam sa sekreto. Sinabi niya din na magka-relatives silang 5, kaya naman kung kakalat daw ang balita sa kanilang base, tanging si Xiaoyong lang daw ang kanilang sisisihin, na agad namang naintindihan ng ating bida. Ang binata ay napansin si Asing at namukhaan ito bilang ang kanilang nahuling tao noong nakaraan sa kanyang base. Si Xiaoyong ay napansin na hindi kasama si Li Cheng sa may alam sa sekreto, kaya naman pinaliwanag ni Wang Bin na tagalabas lang daw ito. Malakas at talented daw ito, ngunit hindi na daw dapat nitong malaman ang tungkol sa kanilang sekreto. Muli niyang binalaan ang ating bida na papatayin niya ito kapag kumalat sa iba ang balita. Si Xiaoyong naman ay tahimik lang, at iniisip na mukhang talented at malakas talaga si Li Cheng, kaya naman hindi nila ito binibigyan ng chance malaman ang sekreto dahil takot silang malagpasan sila nito. Sila ay nakarating na daw sa kanilang pupuntahan, na ipinagtaka naman ng ating bida. Ang grupo ay may tinitignan na base, ayon kay Wang Bin 4 na araw na nila itong minamatsagan. Kaya naman nalaman din nilang walang evolver sa kanila. Tinanong ni Xiaoyong kung hahantingin daw ba nila ang mga taong ito, ngunit si Wang Bin naman ay sinabi na masyadong barbarik ang terminology ng binata, dahil ang gagawin daw nila sa kanila ay aalagaan nila ang mga taong ito. Ang lalaki ay sinabing isang evolver ang ating bida, kaya naman kailangan daw nito ng kakaibang mindset sa bago nilang buhay. Ayon sa kanya sila ay ang panibagong species ng tao, dahil sila daw ang pinakatuktok ng food chain. Ang binata ay sinabi na mukhang aalagaan nila ito sa loob ng base para maging pagkain nila paglipas ng panahon. Ayon kay Wang Bin pwede na daw ang 5 tao na dadalhin nila sa base. Habang ang natitira naman ay papatayin na nila ngayong araw. Nagtaka si Xiaoyong na kung paano naman daw nila papatayin ang mga ito. Si Wang Bin naman ay tinawag na sila at sinabing manood lang at matuto ang ating bida sa mga ekspertong katulad nila. Habang pinapatibay ang kanilang base, ang lalaki naman ay sinabing nakakapagod ang kanilang ginagawa. Ang isang lalaki ay may napansin mula sa malayo, at ito ay mga zombie na mabilis tumatakbo papunta sa kanila. Ang mga tao naman ay naghanda para labanan ang mga dumating na zombie. Dahil sa dami ng zombie na kanilang kalaban sila naman ay nahirapan. Kahit may dala pa silang baril, sila ay walang nagawa at paunti-unti na puwersa ng mga zombie para makain. Ang ating bida ay pinagmasdan lamang ang pangyayari, at pinuri kung sino man ang gumawa ng planong ito. Si Wang Bin naman ay sinabi na masyadong marami kung kukunin nila ang lahat ng tao na buhay, dahil masyado daw itong magastos sa supply ng pagkain. Habang nakangiti ang tatlo, sinabi niya namang oras na para tumulong sila at magpakabayani. Ang isang babae ay malapit ng makain ng zombie, ngunit bigla na lang natanggal ang mga ulo nito, na ikinagulat ng dalaga na makita. Ang babae ay inakalang ligtas na sila matapos iabot ang kamay ng lalaki sa kanya. Habang tumutulong ang grupo ni Wang Bin, nagtaka naman ang lalaki kung sino ang mga tumutulong sa kanila. Matapos ang laban, sinabi naman ni Wang Bin na sila ang mga evolvers ng planta ng bakal na nasa west. Ang grupo ay natuwa dahil ligtas na sila, nagtaka din sila kung ano nga daw ba ang tinutukoy ni Wang Bin na evolvers. Si Xiaoyong naman ay napansin na malakas ang tatlo, at iniisip na match daw ang tatlong ito laban sa grupong binuo niya kay Zhang Xi. Ang ating bida ay biglang naalerto at napasulyap sa itaas ng gusali. Napansin niyang walang anuman ang nandito, kaya naman mukhang namamalikmata lang siya at nililinlang ng kanyang naramdaman. Si Wang Bin ay tinawag ang binata
at sinabing linisin ni Xiaoyong ang mga kalat dito na kanya namang sinang-ayunan. Mula sa gusaling may naramdamang kakaiba ang ating bida, may matatagpuan namang isang halimaw sa loob nito na may maraming tentacle. Ang isang survivor ay sinabing may supplies pa sa loob ng kanilang base, kaya naman muling inutusan ni Wang Bin ang binata para ilabas ito sa base para ma-pick up ng truck nila mamaya. Pati ang mga bangkay ng tao ay ipinaipon niya upang makuha nila mamaya na sinang-ayunan naman ni Xiaoyong. Si Wang Bin ay tinawag na ang mga survivor upang maihatid niya na sa kanilang base. Matapos makaalis ng kanyang mga kasama, ang binata naman ay natuwa dahil perpekto daw ang pagkakataong ito para sa kanya. Habang naglalakad, ang lalaki naman ay nagpasalamat dahil sa pagsagip nila sa kanilang buhay. Tinanong ng babae kung may tubig nga daw ba sa base nila na pwedeng pampaligo. Ang kupal naman ay agad dumamoves at sinabing meron din silang hot shower sa base. Ang babae naman ay namangha habang naiilang sa ginagawa ni kupal. Mula sa likod nila Asing ay may nangyayaring kakaiba kaya naman siya ay napatingin. Si Wang Bin ay nagtaka kung bakit napatigil si Asing, kaya naman sinabi niyang may kakaiba sa lugar. Si Wang Bin ay pinaalerto ang kanyang mga kasama, habang ang kupal naman ay sinabing tumabilang sa kanya ang babae upang maging ligtas ito. Ang grupo ay nagtataka dahil hindi na nila maramdaman ang kalabang naramdaman nila kanina. Ang kupal ay nagsalita at tinanong na kung nababaliw na nga daw ba si Asing. Siya ay muling sinabi na sigurado siya sa kanyang naramdaman, ngunit hindi na nagtagal ang kanyang buhay matapos masaksak ang kanyang leeg. Agad namang nakilala ni Wang Bin na ito ay ang Tentacle Monster. Dahil sa bilis ng halimaw, bigla na lang itong lumitaw sa likod ni Wang Bin. Ang eksena ay nalipat sa ating bida na naghahanap ng crystal core sa zombie. Matapos mabutsakan ang lahat ng mga zombie, siya naman ay nakakuha ng 2 crystal core dito, kaya naman hindi na daw ito masama. Habang nakagapos si Wang Bin sa mga tentacle, sinabi niya namang katapusan niya na. Ang halimaw ay piniga ang lalaki, hanggang sa tumalsik na lang ang kanyang mga dugo sa paligid. Ang grupo ay natulala na lang sa kanilang nakita matapos makitang mamatay ang kanilang kasama. Ang kupal ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang nasilayan matapos mahawakan ang braso. Ang babae naman ay kanyang ibinato papunta sa halimaw. Matapos mahuli ng dalaga, nag-umpisa namang puluputan siya ng mahigpit ng nilalang. Siya ay malapit ng mawalan ng malay nang may biglang tumalsik na dugo. Ang babae ay bumagsak sa pagkakahawak dahil siya ay nagawang iligtas ng walang iba kundi ang ating bida. Tinanong niya din kung ito na nga daw ba ang tinatawag nilang Tentacle Man. Ang kupal naman ay sinabing anak pa lang ito ng Tentacle Man na ipinagtaka naman ni Xiaoyong. Ayon kay kupal lagi daw sinasabi ng Tentacle Man ang salitang anak. May abilidad din daw itong gawing katulad niya ang mga normal na zombie, kaya naman tinawag nila itong anak ng Tentacle. Iniisip ni kupal na kahit pagsamahin pa ang ante niyang si Ling at ang angkel niyang si Peng mahihirapan daw silang talunin ang anak Tentacle, kaya naman hindi siya umaasang mananalo si Xiaoyong sa halimaw. Ang lalaki ay bigla na lang tumakbo habang sinasabi na magtatawag siya ng tulong sa base. Ang grupo naman ay napatakbo din matapos makitang tumakbo ang lalaki. Si Xiaoyong naman ay agad na pagtantong gusto lang makatakas ng lalaki, kaya naman agad itong tumakbo habang abala sa kanya ang halimaw. Ang nilalang ay sumugod na agad namang pumulupot sa ating bida. Si Xiaoyong ay napangiti lamang sa ginawa ng halimaw. Gamit ang kanyang lakas, nagawa niya namang mahila ang nilalang papunta sa kanya. Ang halimaw ay gustong pumiglas, habang si Xiaoyong naman ay natuwa dahil magagamit niya na ang kanyang lakas na binigay ng system. Ang konkreto ay nabasag matapos gamitin ang kanyang physical overload. Ang halimaw ay nagawa niyang mahila, kaya naman ito ay wala nang nagawa at ito ay bigla na lang tinapakan ng ating bida. Matapos gawin na parang isang bata si Xiaoyong, ang dalaga naman ay nasilayan ang kanyang ginawa. Ang binata ay tinanggal ang mga tentacle nito hanggang sa nahati na lang sa maraming piraso ang nilalang. Matapos tanungin ng dugo ang ating bida ang kalagayan ng dalaga, ito naman ay bigla na lang napasigaw, kaya naman siya ay naglinis ng sarili at sinabing isa siyang tao. Ang mga survivor na pinangunahan ng kupal ay nakarating na sa base. Ang tatlo ay agad na alerto at tinanong kung anong nangyari. Tinanong din ni Ling kung nasaan na nga daw ba si Wang Bin at si Asing. Ang kupal naman ay agad sinabi na patay na ang dalawa. Tinanong ni Li Cheng ang kalagayan ng baguhang si Xiaoyong, kaya naman sinabi ni kupal na siguradong patay na din daw ang taong ito. Si Peng ay nagsimulang mainis matapos makita ang dalawang baguhan na kinakabahan. Bigla niya naman itong inatake at ibinaling ang kanyang galit dito. Habang pinapahinto at pinapakalma siya ni Ling, may naglapag naman ng mga tentacle sa sahig na kanila namang ipinagtaka matapos makita ang ating bida. Si Li Cheng ay natuwa matapos makitang nakasurvive ang binata. Si Ling ay nagtaka sa dinala ni Xiaoyong, kaya naman sinabi niyang tentacle ito ng pinatay niyang anak ng Tentacle Man. Sinabi niya din na nagawa niya ng makapaghiganti para sa kanila. Ang dalawa naman ay napaisip na lamang na napakalakas daw pala ng binata.
Si Xiaoyong ay sinabing kailangan niya ng sasakyan dahil may kailangan pa daw balikan at linisan na naiwan sa lugar. Matapos makarating sa kanilang meeting room, tinanong naman ni Peng kung malakas nga daw ba ang Tentacle Man. Sinabi naman ni Kupal na nagawa nitong mapatay ng walang hirap ang dalawa niyang kamag-anak, kaya naman siguradong malakas daw ang halimaw na ito. Sinabi niya din sa dalawa na kahit sila ay mahihirapan sa nilalang na yon. Si Peng ay sinabi na halos walang nagawa ang binata sa kanya noong sinubukan niya ito dahil pwedeng-pwede niya daw itong patayin sa sobrang bagal ng reaksyon nito. Si Ling ay sinabi na karamihan sa anak ng Tentacle Man ay mahina at umaasa lang sa sorpresang pag-atake, kaya naman malamang mahina lang daw ang pinatay na halimaw ng ating bida. Si Peng naman ay sinabing hindi nila pwedeng hayaan na manatili si Xiaoyong sa base dahil maaari daw itong makipagtulungan kay Li Cheng. Matapos may marinig na kumatok sa labas, pinatahimik niya naman si Peng. Matapos pumasok ni Li Cheng, tinanong naman ni Kalbo kung anong kailangan nito. Si Li Cheng ay nakiramay sa pagkamatay ng dalawa, ngunit huwag na daw itong maging formal sa kanila dahil nasa gitna na sila ng apokalips. Muling sinabi ni Li Cheng na mukhang kasing lakas niya ang baguhan na si Xiaoyong, kaya naman nirekomenda niyang gawin nila itong officer. Ang Kalbo naman ay hindi pumayag dahil hindi pa daw nila ito tuluyang kilala. Matapos patahimikin magsalita si Peng, sinabi niya namang malakas si Xiaoyong, ngunit kailangan pa daw nitong patunayan ang kanyang sarili sa lahat. Muli namang sinabi ni Li Cheng na nagawang makapatay ng binata ng anak ng Tentacle. Kaya naman sapat na daw itong pruweba na karapat-dapat ang ating bida na maging officer. Habang nakangiti sinabi niya namang papayagan niyang maging officer ang binata kapag nagawa nitong mapatay ang mismong Tentacle Man. Sinabi ni Li Cheng na kahit silang dalawa ay hindi kaya itong patayin, kaya naman sobra na daw ang sinasabi ni Ling kay Xiaoyong. Ang babae naman ay sinabing huwag mag-alala si Li Cheng, dahil lahat naman daw silang nasa kampo ay pupunta para tuluyan ng tapusin ang Tentacle Man. Ilang sandali pa, ang plano ay nasabi na nila sa ating bida. Kaya naman napatanong siya kung ayos lang daw ba na magkaroon agad siya ng malaking role para sa base nila. Si Ling naman ay sinabing ayos lang ito, dahil mukhang mas malakas naman daw siya sa kanilang dalawa ni Peng. Pati si Kalbo ay sinabing magiging pangatlong leader ang ating bida kapag nagtagumpay ang kanilang misyon. Tinanong niya din si Li Cheng kung ayos lang daw ba sa kanya na maunusan siya ng baguhan. Sinabi naman nitong wala siyang problema, kaya muling sinabi ni Peng na isasagawa nila ang plano 2 araw mula ngayon. Si Xiaoyong ay ginamit ang kanyang mind's eye habang iniisip na kung ano nga daw ba talaga ang reaksyon nila. Ang dalawang leader ay nakitaan niya ng matinding galit sa kanya, habang si Li Cheng naman ay may poker face na emoji lamang. Mula sa base ng ating bida, si Xiao Kai naman ay tinawag ang lahat dahil tumawag si Xiaoyong sa telepono. Matapos tanungin kung kamusta ang kalagayan ng ating bida, sinabi naman ni Xiaoyong na makinig silang mabuti. Habang siya ay nakatayo sa itaas ng sasakyan, pinapunta niya naman sila sa South Suburban Park sa susunod na araw. Sinabi niya din na dalhin nila si Chen Chong at ang mga pinakamalalakas nilang tauhan, dahil oras na daw para tapusin nila ang banta na panganib ng mga nasa bakal na planta. Makalipas ang 2 araw, si Mr. Lee ay sinabing maiwan na si Sheng Bo at samahan ang iba pang maiiwan dito upang magbantay sa base na kanya namang sinang-ayunan. Pinaalala ng matanda na mag-ingat silang lahat dahil hindi na daw ito katulad ng kanilang mga nakaraang misyon na agad namang naintindihan ni Mr. Lee. Habang tinatawag ang mga sasama sa kanya, si Xiao Shua naman ay sinabing sasama din siya. Sinabi ng kanyang nanay na para lang sa matatanda ang mga labanan, ngunit ang bata naman ay sinabi din na kaya niyang lumaban. Si Song naman ay sumingit sa usapan at pinakalma ang nanay ni Xiao Shua dahil isang malakas na evolver naman na daw ang bata. Sinabi din ni Lee na maganda kung magkakaroon ng experience si Xiao Shua sa mangyayaring laban. Siniguro niya din sa nanay ng bata na babantayan nila ito ng mabuti sa kanilang misyon. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan may 2 dumating na sasakyan. Ayon kay Peng ito na ang lugar kung saan namamalagi ang Tentacle Man. Nagtaka si Xiaoyong kung anong gagawin, kaya naman sinabi ni Kalbo na may plano na sila. Habang tumitingin sa paligid, siya naman ay may napansin sa itaas ng gusali, at ito ay walang iba kundi sila Mr. Lee. Si Shan Shan ay sinabing pwede silang lumapit pa sa lugar, ngunit sinabi naman ni Lee na binalaan na sila ni Xiaoyong na huwag lumapit sa lugar. Sinabi niya din na ihanda na nila ang mga tali upang makaresponde daw sila kaagad kapag nagsimula na ang laban. Ang babae ay tinawag ang isang batang lalaki, at tinanong nito kung anong kailangan niya sa kanya. Habang nakangiti na parang baliw, sinabi niya naman na pumunta ito sa loob ng parke, na ipinagtaka naman ng bata dahil ang sinabing trabaho sa kanya kanina ay magbubuhat lamang siya ng mga gamit. Si Li Cheng ay nagtataka kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Ling na laging naghahanap ng anak ang halimaw, kaya naman bibigyan daw nila ito ng anak. Pinakalma niya din si Li Cheng dahil sa oras na lumabas na ang halimaw agad daw nilang kukunin ang bata.
Matapos marinig ang plano, siya naman ay nataranta at sinabing hindi niya gagawin ang plano nila. Habang naglalakad, agad namang binuhat ni Peng ang bata habang siya ay naiinis dahil sa pagpapatagal nito. Ang bata ay ibinato niya na papunta sa loob ng parke. Siya ay nasaktan din sa ginawang pagbato sa kanya, habang si Lee naman ay napansin na may nangyari na sa lugar, kaya naman oras na daw para kumilos sila. Ang grupo ay mabilis nang kumilos pababa ng gusali para rumesponde. Ang bata ay humihingi ng tulong sa grupo, habang ang tentacle man naman ay parating na habang tinatawag na anak ang bata. Habang siya ay natataranta, ang halimaw naman ay tuluyan ng dumating sa kanyang kinaroroonan. Si Li Cheng ay sinabing ililigtas niya ang bata dahil dumating na ang tentacle man. Ngunit pinigilan naman siya ni Ling at sinabing huwag itong makialam sa trabaho ni Xiaoyong. Ang ating bida ay napangiti at sinabing gagawin niya na ang kanyang role. Si Xiaoyong ay kumilos ng mabilis at nagawang mahawakan ang bata upang muli itong ibato palayo sa halimaw na nagawa namang masalo ni Li Cheng. Matapos mahulog ng kanyang salamin, siya naman ay nagawang mahuli ng halimaw habang sinasabi na ibalik nito ang kanyang anak. Si Xiaoyong ay tila hindi iniinda ang ginagawa ng tentacle man. Si Leching ay sinabi din naman na maghintay lang ito dahil papunta na siya para tumulong, ngunit ang dalawa ay bigla naman siyang pinigilan. Nagtaka si Leching sa ginagawa nila dahil mamamatay daw ang binata kung hindi sila kikilos kagad. Si Ling naman ay masayang sinabi na dapat lang daw mamatay si Xiaoyong. Inakala niya din na tatagal ang ating bida sa laban, ngunit isa lang daw pala itong mahinang nilalang na mabilis lang mamamatay sa halimaw. Napansin ni Lecheng na mukhang plano na ito ng dalawa noong una pa lang, kaya naman nagtaka siya kung bakit nila gusto mamatay ang binata. Ang tatlo ay biglang nabigla sa kanilang nakita, dahil si Xiaoyong ay nagsasalita ng normal, at sinasabing dahil alam niya daw ang sekreto ng magkakaanak tungkol sa pagkain nila ng mga tao. Habang nagtataka si Lecheng, bigla namang may bumaril sa kanila na kanilang ikinagulat at ipinagtaka. Ang grupo nila Li ay nagpapaputok ng baril, habang ang grupo naman nila Shanshan ay pasugod na sa halimaw. Si Xiao Shua ay kasama din sa grupo habang sinasabi na ililigtas niya ang kanyang uncle Xiaoyong. Matapos niyang ibato ang Molotov, ito naman ay nagawang mabasag ng tentacle man. Natulala din siya matapos niyang makita ang bata, at muling napasabi na anak niya ang batang ito. Matapos niyang matulala sa bata, si Xiao Shua naman ay napamura dahil napakalakas daw ng halimaw. Ang tentacle man naman ay nagalit at sinabing bawal ang magmura. Si Zhang Si ay pinayuhan ang lahat na mag-ingat dahil hindi daw ito normal na zombie. Si Chen Chong ay bigla na lang sumugod, habang umiiwas sa atake ng kalaban siya naman ay paunti-unti nakakalapit sa kanya. Ang grupo ni Peng ay nagulat matapos makita ang panibagong mutant. Nagtaka din si Ling na kung bakit nga daw ba ito tumutulong sa grupo ng mga tao. Si Chen Chong ay napalibutan ng mga tentacle, kaya naman nagawa siyang mahuli nito, ngunit agad naman siyang nakawala. Mula sa kanyang blind spot ay may parating na atake, ngunit nagawa niya naman itong mapigilan. Ang pag-atake ng dalawa ay napahinto, habang si Xiaoyong naman ay tumatawa at sinabing nakahanap na si Chen Chong ng kanyang katapat sa lakas. Si Peng naman ay nagtataka kung bakit tumatawa ang ating bida. Siya ay nagawa ding maputol ng napakadali ang mga tentacle, na ikinagulat naman ng lalaki. May napagtanto din siya, matapos marinig mula sa bata na tinawag niya si Jiang Yi na Uncle Xiaoyong, na ipinagtaka naman ni Kalbo. Ang kupal ay nalaman noon kay Asing ang pangalan ng ating bida. Kaya naman si Ling ay nataranta din dahil tama daw ang sinabi ng kupal. Si Peng ay nainis din dahil pinaglaruan lamang daw sila ng binata. Napagtanto din ni Ling na siguradong mga kasamahan din ni Xiaoyong ang mga lumitaw na tao sa paligid. Si Ling ay nakita ang mga miyembro ng grupo ni Xiaoyong at sinabing mukhang kasing lakas lamang daw ito ni Lecheng na may dalang malalakas na baril, ngunit ang pinakaproblema daw talaga nila ay ang ating bida. Matapos makita ang zombie na nakikipaglaban sa grupo ni Xiaoyong, sinabi niya naman na hindi siguradong mananalo sila sa kanila kapag sila ay nakipaglaban, kaya naman ang kupal ay tinanong kung ano na ang gagawin nila. Si Ling ay biglang sumigaw at sinabing alalayan siya ni Peng, na agad niya namang naintindihan. Matapos ibato ang kanyang sandata, ito naman ay nagliyab sa lakas, kaya naman gumawa din ito ng napakalakas na pinsala sa paligid. Matapos ang pagsabog, ang kalaban naman nila ay nagpaputok din sa kanila, habang iniisip ni Lee kung ano nga daw ba ang plano ng mga kalaban. Si Ling ay biglang sumugod papunta sa bata, kaya naman si Xiao Kai ay agad humarang matapos makita ang balak gawin nila. Matapos niyang masipa sa mukha, ito naman ay napatilapon sa malayo. Si Ling ay handa ng hawakan ng bata, habang nag-aalala si Shanshan sa sulok, si Ling naman ay sinabi sa bata na siya ang kanilang pag-asa. Si Xiao Shua ay sinabi naman na hindi siya papayag maging hostage. Matapos siyang sabihan na maging masunurin, bigla niya namang sinuntok ang bata, na ikinagalit din naman ng tentacle man. Matapos magkaroon ng opening ng halimaw, nagawa naman ni Chen Chong mahawakan ito sa lieg.
Habang bumubuelo para sa kanyang gagawin, sinabi naman ni Xiaoyong na mag-relax lang si Chenchong at pakawalan ang Tentacle Man. Siya ay nagtataka sa pinagawa ng binata, ngunit ang ating bida naman ay sinabing tutulong ang Tentacle Man sa kanila. Si Ling ay balak tanggalan ng ulo si Xiaoshua, kaya naman inutusan niya ang kanyang mga kalaban na isuko ang kanilang mga baril kung ayaw nilang mamatay ang bata. Si Li ay sinabing pakawalan ng babae ang bata at siya na lang ang kanyang gawing hostage. Natawa naman si Ling dahil mukhang tamang tao daw ang nakuha niyang hostage base sa kanilang reaksyon. Si Mr. Lee ay natataranta dahil kung may nangyaring masama sa bata, hindi niya daw alam ang kanyang gagawin kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang nanay. Ang babae ay muling sinabi na bitawan nila ang kanilang sandata at lumayo ng 100 metro sa kanila. Si Lee naman ay sinabi sa kanyang mga kasama na sundin nila ang sinasabi ng babae. Muling sinabi ni Ling na utusan daw nila ang kaibigan nilang zombie na talunin ang Tentacle Man. Mula sa kawalan may parating na mga tentacle. Ito ay kanyang napansin, kaya naman nagawa niya din naman itong maiwasan. Ang tentacle ay nagawang mapatay ang kupal pati na din ang iba pa nilang mga kasamahan. Si Kalbo naman ay wala nang nagawa at napasigaw na lang sa pagkamatay ng kanyang pamangkin na kupal. Matapos makaiwas nagtaka naman si Ling dahil nakita niyang natatalo na daw kanina ang Tentacle Man. Ang ating bida ay kanyang napansin, pati na din ang zombie na nanunood lamang sa sulok. Si Lee ay sinabihan si Xiaoshua na tumakas sa tentacle. Ngunit si Xiaoyong naman ay sinabing magiging ayos lang ang bata, na ipinagtaka naman ni Lee. Matapos niyang makuha si Xiaoshua, tinawag naman ng Tentacle Man ang pangalan ng bata at sinabing anak niya ito. Ang binata ay sinabing tinupad niya ang kanyang huling habilin sa kanya noon na magiging ligtas ang mag-ina ni Zhang Ze. Ang bata ay hindi makapaniwala na siya ang kanyang tatay, kaya naman sinabi ni Xiaoyong na tatay niya daw talaga ito, ngunit magkaparehong uri na zombie na daw sila ni Chenchong. Ang madramang pagkikita ng mag-ama ay napansin ni Kalbo, kaya naman oras na daw para tumakas sila sa kanilang alanganin na sitwasyon. Si Zhang Ze ay nagkaroon ng masamang tingin, at siya din ay bigla na lang sumugod para mahuli ang kalbong kalaban. Matapos siyang mahuli ng mga tentacle, sinabihan niya naman si Ling na putulin nito kaagad ang mga tentacle. Habang siya ay nagtataka kung anong ginagawa ni Ling, siya naman ay nagawang makita ang babae na kumaripas na ng takbo. Dahil wala na silang magagawa kahit magtulungan pa sila ni Peng, iniisip niya naman na tumakbo na lang para siya ay makatakas. Si Ling ay natigilan dahil nagawa siyang mahuli ng isang tentacle. Siya ay sumalagpak matapos mahila. Habang siya ay tumatayo, muli na naman siyang hinila ng tentacle. Si Peng ay masaya matapos mahuli ang babaeng nang iwan sa kanya kanina. Si Peng ay sinabing silang dalawa na lang ang magkasama ni Li Cheng, kaya naman wala na daw siyang pagpipilian dahil sa delikado ng sitwasyon. Ang ating bida ay biglang sumulpot sa tabi ni Li Cheng na kanya namang ikinagulat. Si Xiaoyong ay sinabing huwag gumalaw si Li Cheng dahil sinisigurado niya na daw ang kanyang kaligtasan. Ang lalaki naman ay wala nang nasabi, habang si Peng naman ay kinakabahan para sa kanyang buhay dahil sa pagtraidor din sa kanya ni Li Cheng. Ang kalbo ay tuluyan ng hinampas sa konkreto. Habang siya ay nanghihina, ang mga tentacle naman ay naghanda para sugudin siya at tuluyan na ding pinatay. Ang natitira na lang na buhay ay si Ling na pilipilit gustong makawala, ngunit siya ay wala nang nagawa at tuluyan ng pinipiga ng paunti-unti ni Zhang Ze. Habang lumalabas na ang dugo sa kanyang parehong mga mata, siya din naman ay bigla na ding napisa na parang lamok. Matapos ang ginawa ni Zhang Ze, ang misyon naman ni Xiaoyong ay kanya nang muling natapos, kaya naman napagtanto niya din na mukhang si Zhang Ze daw pala ang potensyal na pwede niyang makasama na tinutukoy sa misyon ng system.